Kaya, pag dumami na yung pera mo, sumama na yung ugali mo. Diba? Yes. Diba? Magmata ka na. Dapat kaya tayo na nga, kumbaga, tayo dito, binibuild tayo ng unified. Kung sakaling dumami man yung pera natin, stay humble pa rin tayo. At ayan, talagang gusto mo inspire, ma'am? Yeah. Yun ang pinaka talaga natin, pinaka talaga modelo natin na pwede natin i-inspire sa sarili natin pag dumami na yung pera natin, pag yumaman na. Sos, grabe. Sir Manny Pascual po. Ayan. Ano pa naman natin? Kahit napakayaman na niya, di ba? Talagang ano pa rin siya. Down to earth pa rin, di ba? Okay. Ano pa yung expectation ninyo na kung bakit kayo nandito ngayon? Ano yung gusto nyo matutunan sa atin? Sige, ako muna magiging guro. Sino ba yung nakaraan? Di ba na-Jonathan's training ako? Yes! Sino yung mga nandito? Sila. Kayo, di ba? Sila. Oo, medyo talagang haba nun, ano? Pagong. Sino? Pagong. Si Pagong, di ba? Si Pagong at si Rabbit yun eh. Oo. Ngayon, ituturo ko sa inyo, gusto kong malaman ninyo kung ano na tayo ngayon kay Unified. Kung ano na yung kalagayan natin ngayon kay Unified, di ba? Dahil meron dito mga bago, may mga luma, na hindi nila alam ano ba yung step by step para maabot mo yung pangarap mo. Gusto niyo matutunan yan? Yes! Kasi lahat tayo magdadaan talaga doon. Okay? Sige, isahin na natin. Siyempre, bago yon, kailangan mo na alamin mo sa sarili mo, ulitin ko, alamin mo sa sarili mo kung ano ba talaga yung purpose mo. Kung ano ba talaga yung nasa loobin mo, kung bakit gusto mong maabot yung mga pangarap mo. Tama. Diba? Dapat malinaw sa'yo yan. Yes. Dapat na malinaw din sa'yo kung saan ka pupunta. Okay? Ano yun? Ito yung goal mo. Kaya lahat ng mga gagawin natin, lalo na dito sa Unify, napaka-importante na alam natin kung ano yung goal natin, sarili natin. Tama ba? Yes. Okay? Tinanong mo na ba ang sarili mo? Ano ba yung goal ko? Okay? Kasi meron tatlong klase ng goal. Unang-una, yung tinatawag na short-term goal. Lalo na naman, nag-uumpisa ka. Hindi yung pagka-join mo pa lang, nakita mo 2.7 million, sabi mo, na, bukas, meron na akong 2.7 million. Diba? Siyempre dapat unti-unti yan. Tama? Okay. Ito yung tinatawag nating short-term goal. Ayan. Ano ito mga to? Ito yung pagka-umpisa mo pa lang, maaaring i-goal mo muna yung tinatawag na hanggang 1 buwan. 2 buwan, 3 buwan. Okay? Kung magkano yung pwede mong kitain. Paano pag tumagal na? Meron tayong tinatawag na short, ay ano ba na? Mid. Ha? Damit ba to? Anong size? Medium sa'yo? Sino ba ng extra large? Medium. Mid-term goal. Kumbaga ikaw nangangarap ka, kumita ka muna na halagang 10,000 isang buwan. Kasi meron akong downline dito na na-experience ko, pagka-join niya sa akin, tinanong ko agad kung ano yung goal, kung magkano yung goal niya. Kung magkano yung gusto niyang kitain kada isang buwan. Alam mo sabi niya, sir, gusto ko ng 50,000 a month. Wow. Diba? 50,000 a month. Okay, sige, kaya mo ba akong bigyan ng ganito kadaming tao? Yes, sir! Siyempre excited, di ba? Yes. Pero dumating kumbaga, naubos yung isang buwan, ni isa, wala siyang isa. Magaling, di ba? Magaling lang tayo sa ganun, di ba? So excited lang, pero pagdating sa kilos, ang hirap pala, sir. Okay, ngayon, kaya i-aim muna natin yung malapit sa katotohanan. Dapat kasi pag nag-goal ka ng sarili mo, kailangan be smart ka. Okay? Ano tong smart na to? Specific, measurable. Specific, measurable. Result-oriented. Naintindihan niyo po ba English yan? Tagalogin ko. Specific, Okay. measurable. Ayan. Result-oriented. Basta malapit sa katotohanan at yung kayang-kaya mo lang talaga. Tama? At saka kung hihiling ka, halimbawa kotse, anong kulay ng kotse? Baka mamaya, o tama, may red nga, tapos wala namang gulong. Dapat nalagyan mo rin na, be specific ka. Di ba po?
Okay? Be smart sa pag-abot ng goal mo. Kaya ngayon, syempre, umpisahan mo na muna sa short-term goal. Pwede mong gawin sabihin mo sa sarili mo na, sige, kahit 10,000 a month muna. Ilang tao po ba ang kailangan mo sa 10,000 na yan? Tama? Mamaya pag-aaralan natin yan, tuturo ko sa inyo. Okay? Then, ngayon, kung 10,000 yan, pag na-achieve mo na yung 10,000 na first goal mo, short-term goal mo, tataasan mo na yan. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, sino po ba dito sa inyo ang gumawa ng tinatawag na dream board? Yan. Walang gumawa ng dream board. Ito yung tipong yung dream board, yung parang pag-isip bata ka na, mangarap ka na. Kasi alam mo, nung yung mga kami mga kabataan kasi, punong-puno pa kami ng mga pangarap. Di ba? Wala pang limit yan, unlimited ang mga pangarap namin. Okay? Yung tipong pag mapapansin mo yung mga bata pa lang, pag umakyat siya ng labahin na gabundok, pag akyat sa taas, ako si Superman. Di ba? Magganon lang ng ano. Kumbaga, unlimited pa yung mga pangarap nila. Pero pag tayo, habang lumalaki na, hanggang sa makapagtrabaho na, nauubos na yung mga pangarap. Bakit? Dahil sa realidad, nalalaman na natin na yung kinikita pala natin, hindi sapat sa mga pangarap natin. Tama ba? Yes. Oh. Kaya ngayon, ikaw gusto ko, lawakan mo na yung pangarap mo. Unlimited naman yan. Huwag mo nang tipidin. Kasi nga naman, kung ikaw nangangarap ka na magkaroon ka ng kotse, di ba? Kung hindi mo matupad yan, baka motor magkaroon ka. Pero pag pinangarap mo na motor, baka bike magkaroon ka. Kaya taasan mo na. Di ba? Gawin mo ng sports car yan. Sumablay ka man, BMW yan. Tama ba? No, kaya kailangan talaga lakihan mo yung mga pangarap mo. Ayun po yung totoo. Wala po sinasabi tayo dito kung anong age mo na ngayon. Kasi nga, kilala nyo ba si Kenny, si KFC, si Corner nandiyan. Hindi, ang hirap bigkasin kasi. Di ba si Colonel, ano? McCormick. Yun na yun, di ba? Ilang taon na siya bago niya natupad yung mga pangarap niya. Tama? 68 ba yan? Ha? Basta nasa lang yung 68. Matanda na siya, di ba? Saka lang nakilala yung ano niya, yung manok niya. Oo, hanggang ngayon, nag-iwan pa siya ng tinatawag na legacy. Di ba? Ang galing, di ba? Kahit ultimo naman si Henry C. bago mamatayan eh. Ang unang pangarap niyan, syempre, gusto niyang maging boom yung SM niya. Tama? Tapos susunod, gusto niyang, pagtapos ng SM niya, dumami na. Ano yung sunod na pinangarap niya? Gusto kong magkaroon ng Mall of Asia. Nagkatotoo ba? Yes. Diba? Na-build niya yung Mall of Asia, gusto niya magkaroon ng Mall of the Universe. Natupad ba? Wala. Meron sa Davao. Meron. Oo. Hindi pa tapos. Basta may binibuild na yun doon, di ba? Mall of the Universe. Then, ayun nga, di ba? Ibig sabihin, tayo, yung mga pinapangarap natin, unlimited talaga yan. Ang tao kasi, hindi talaga tumitigil nandun na lang. Pag naabot mo na yung isang pangarap mo, hindi ka titigil dyan eh. Talagang, meron ka pang i-achieve na iba pa eh. Naniwala kayo doon, di ba? Yes. Okay. Kaya ngayon, kung ikaw nangangarap ka na na-achieve mo na yung tinatawag na 10,000 goal mo, lalaki na yan. Susunod, magiging, maaari maging 20,000, 30,000. Kung ikaw nangangarap ka dito ng kotse, baka dito yung kotse mo iba na. Sports car na yan. Di ba? Yung mamahalin na yan. Okay? Tapos, after ng midterm goal mo, meron kang tinatawag na long-term goal. Dapat aware ka dyan na hindi lang basta mag-goal ka lang dito. Hindi lang basta na i-goal mo yung malaki ka agad na hindi mo naman kayang i-achieve ngayon yan, di ba? Ang tanong, ikaw ba, kaya mo mag-invite o magpa-pay in sa loob ng isang buwan ng isang tao? Yes. Oh, ilan lang may kaya kasi ilan lang yung sumagot. Yung iba nag-iisip pa, di ba? Tama ba? Kasi nahuhuli kayo eh. Di ba? Nalalaman natin sa mga sagot ninyo. Hindi ko lang alam kung talagang iniisip nyo, kaya ba talaga?
Pero kung ikaw may pangarap ka, yes! Di ba? Kulang yan, sir. 1 linggo ko lang yan. Tama ba? Yes. Di ba? Ganun pag nangangarap ka, dapat talaga excited ka. Okay, kaya siguro may kulang sa atin. Mismo sa atin mismo, may kulang eh. Di ba? Kulang tayo ng, bitaw ng gigil. Self-motivation. Tayo, alam ko, yung mga naiwan dito ngayon, ito yung tinatawag natin mga leader. Hindi lang basta leader, kumbaga ito yung mga quality person na kung bakit hindi na kailangan pang sabihan o utusan na umattend ng training na ganito. Kasi, okay lang kayo? Hindi. Actually, hindi na ako makahinga kasi pinapa-enjoy ko. Sobrang busog. Kaya sa inyo na yan, okay? Pero gusto ko lang, pag nabusog kayo, huwag kayo matutulog. Kaya na, pag nabusog na mamaya, may ikilip na dyan. Nagte-training po tayo ngayon. Bukod sa tiyan ninyong papapunuin ninyo ng kabusugan, dapat pati utang ninyo. Tama? Tama. Okay, kasi parang hindi sayang yung araw natin ngayon. Okay? Then, ayan na. Araw-araw pa Ito rin. na yung tinatawag natin long-term goal. Okay na, Gid. Baliw na, Gid. Na dapat ikaw aware ka dito. Good morning Ang niya. tanong, meron ka na ba, natanong ko kanina, may dream board ka na bang ginawa? Wala. Dapat nagugupit ka na ng mga pinapangarap mong mga kotse. Oo. Yung pangarap mong kotse, nakita ko, wow, ito gusto ko. Oo, kasi bakit ka mo, pag nilagay mo yan dyan sa pader, nakita mo, bakit ka tatawa? Pag nilagay mo sa pader yan, kada gising mo sa umaga, pag nakita mo yan, nai-inspire ka. Di ba, ma'am? Tama. Yun yung sinasabing inspiration mo. Na tipong pag ikaw positive ka, nasa bahay ka, pag alis mo ngayon, siyempre sa labas, nandiyan yung tinatawag natin mga rejection, discouragement, failure. Kung baga doon sa labas, bubugin ka ng negativity. Negative. Tama? Kaya pag uwi mo ng bahay, lugmok ka niyan talaga. Bagsak yung mga ano mo. Bagsak tong ano mo, di ba? Yung Pakpak. Oo, shoulder mo. Pero kung nakita mo yung pangarap mo, wow, buhay ka ulit. Nai-inspire ka ulit. Tama ba? Kaya kailangan mo po yun, magkaroon ka ng tinatawag na vision board. Okay? Yun po yung pinaka-ano natin sa goal natin. Yun po yung nakapag-inspire sa atin. Tama po ba? Okay? Then ngayon, pag may... Ba't di nabura? Ano ba permanent? Ayan. Siyempre, pag meron ka ng goal, meron ka ng vision board, dapat ikaw nag-uumpisa ka muna sa kanino? Ito pag-usapan natin, hindi para sa amin. Pag-uusapan natin dito, ang topic natin dito, kumbaga individual para sa tag-isa tayo mismo. Okay? Pag-usapan natin yung, bago tayo makarating sa goal natin, ang pag-usapan muna natin dapat dito is, sino? Kami. Yan. Kayo ang pag-usapan natin dito. Okay? Dapat ikaw muna, bago ka pumunta sa mga gusto mong gawin o sa mga bagay na gusto mong maging successful ka, meron kang dapat baguhin sa sarili mo. Kasi ayan yung mga maghahatak sa ibababa. Ayan yung mga bigat. Di ba? Ayan yung mga bigat sa iyo. Ano itong mga to? Ito yung pride mo. Ito yung yung fear mo, di ba? Ito yung ego mo. Yung downs, ups, di ba? Ikaw to, pag-usapan natin ikaw. Kasi bago ka napunta kay Unified, meron kang buhay sa labas at meron kang kultura. At dapat bating mo dito, kumbaga, at tanggalin natin yung mga negativity dyan. Papalitan natin yung mga positive lang. Para the best yan, kung gusto mong mapabilis ka, ang gagawin mo lang, dapat humble down ka lang. At isa lang lagi ang isasagot mo. Ano to? Yes, apply. Yes. Apply. Tama. Tama? Wala kang iba. Pag sinabi ni apply na kumanang ka, kanang ka. Pag sinabi ni apply na baliwa ka, kaliwa ka. Pag sinabi ni apply na dumiretso ka, diretso ka. Pag sinabi ni apply
At tumalong ka sa bangin. Ha? Tatanong ka ba hindi? Hindi. Kung hindi, may oo. Meron pa rin talagang Ganun lang. oo. Hindi naman sinabi tumalong ka doon. Tumalong-talong ka lang. Di ba? Ikaw kasi, nakaano ka kagad. Kung ano-ano kagad yung iniisip mo. Nagdududa ka eh. Di ba? Dapat sabi sa'yo, pikit mata ka lang, na kahit ayaw mong gawin yung sinasabi ni upline, susundin mo lang. Kaya mo ba yun? Yes! O kung hindi lang yung sumasagot. Ayaw nila talagang sundin si upline. Pero tingin mo, ipapahama ka ba ni upline? Hindi. Bakit? Hindi nila alam ang sagot. Kumikita din siya. Yes. Mariyo kayo. Kasi kung napahamak ka, maaari mapahamak din siya. Kasi ito rin yun, magiging upline ka rin. Tama? Balang araw, magiging upline ka rin. Pag tinuruan mo ng mali, yung downline mo, sigurado, mali yan. Lahat yan mawawala. Kaya tandaan mo, sunod ka lang kay upline, yes ka lang. Kasi hindi ka naman uutusan yan na mag-training ka dito, pumunta ka dito, gawin mo to. Kumbaga, feeling mo, inuutusan ka niya. Diba? Feeling mo, pinangungunahan ka niya. Feeling mo, pinagkakakitaan ka niya. Hindi mo alam, para sa'yo lahat yun. Ayun yung totoo doon. Para sa'yo talaga lahat yun. Kasi balang araw, magiging katulad ka rin niya, na ganun din yung sasabihin mo sa lahat na magiging downline mo. Ngayon, eto, since na alam mo ngayon kung ano yung feeling ng inuutusan ng upline, malamang kung ano yung downline mo dumating, ganun din ang iisipin niya sa'yo. Tama ba? Di ba? Ganun lang din yun eh. Kasalin-salin lang yan eh. Pero kung tama yung ginagawa mo sa umpisa pa lang, at kung nakikita mo si upline na medyo, sabi mo, medyo supply ng konti, yung time na yun, medyo dapat babaguhin mo na rin ng konti. I-analyze mo rin. But ang sabi, susundin mo si upline, pag pumasok sa tinatawag na legal, moral, Ethical. ethical. Di ba? Tama ba? Tama. Okay, kung alam mo ngayon yung basihan, para talagang yes, upline, sundin mo siya. Tama po ba? Okay, pero kung, yun na nga. Okay? Then, pag-usapan muna natin yung tinatawag nating ikaw. Okay? Anong dapat mo? Anong dapat na maging ikaw? Meron kang tinatawag na paulit-ulit na sinasabi natin sa inyo. Yung tinatawag na good learning and listening attitude. Okay? GLLA. Kaya ba to? Kaya! Sa ginagawa ninyo ngayon, yan ang tinatawag na GLLA, kaya palakpakan nyo ang sarili nyo. Okay? GLLA talaga. Ito talaga yung ito talaga yung susi dyan. Kailangan talaga maging humble ka muna. Baguhin mo muna yung sarili mo. Kasi dito sa atin, sa kwarto na to, alam ko naman, hindi ko halos lahat kilala kung sino yung mga nandito ngayon na nakatingin sa akin, na hindi ko alam kung ano iniisip sa akin pag nakatingin. Diba? May pagnanasa. Natatawa ka, pati lalaki. Hindi ko alam kung ano iniisip nila. Siyempre kasi dahil may iba-iba tayong profession sa buhay, may mga talagang nakadating na sa pagiging successful, nag-humble down na nakikinig dito. Yung iba naman talaga, medyo, basta yung mga normal na tao lang. Hindi ko po alam. Pero ito po yung gusto kong sabihin sa inyo. Sa gabing ito, gusto ko po sanang makinig muna tayong lahat. Okay? Pakinggan muna, i-absorb muna natin kung ano yung dapat natin matutunan ngayon. Na talagang ito po dapat dito tayo, lahat tayo pantay-pantay po dito. Okay po ba? Okay po ba yun? Yes. Okay? Then, kailangan po tayo mag-humble down, ibaba mo na po yung tinatawag mong pride muna. Kasi po talagang totoo, ang pride po talaga, yan po talaga yung napakabigat na dalhin papapunta ka sa taas. Oo, kasi yan ang hatak sa'yo eh. Imbis na susunod ka na, papipigilan ka sumunod kasi bakit ka mo? Eh, ba't ka susunod dyan? Mas magaling ako dyan eh. Di ba? Ba't ako susunod dyan? Mas may pera ako dyan eh. Kasama si Apply kanina, yung
Yung technical niya si Apiobi. Di ba? Kaya ngayon, eto yan. Bali, ikaw muna babaguhin mo yan. Ngayon, paano mo mababago yan? Lahat tayo dadaan dito. Para mabilis kang matuto dito, tinatawag natin good learning attitude, kailangan mo nang i-train mo yung sarili mo. Atinan mo yung tinatawag natin basic. Pupunuin mo yung tinatawag na UEC. Kanina, sino ba nagpapirma sa akin ng UEC? Yung UEC sa mga bago. Ayun, sila, di ba? Kaya pa ng mga bago, no? Kaya pala wala akong masyadong pirma. Nataka ako, bakit yun pa lang? Ako pala, ang nauna. Wala pang ang pangalan. Di ba? Napakasimple lang po niyan. Pupunuin nyo lang po yun ng pirma, pero wag nyo pong dadayain. Kasi ang dinaya ninyo, hindi po kami. Ang dinaya ninyo, sarili mo. Balik tayo dito. You. Tama? Okay. Ngayon, attend ka lang dito ng training. Sa umpisa pa lang, makikita natin kung talagang meron kang GLLA. Pupunuin mo yung UEC na yun. Minimum, a-attend ka ng ONE 5 times. Minimum, ha? A-attend ka ng Technical Web Tool Orientation 5 times. Product Demo 5 times. Ano pa? Usap 5 times. Sino hindi nakakalam ng usap? Unified Skills Assessment Program. At meron pa tayong tinatawag na Dealers Optimization Training. At yung mga patuloy ito, kung may event tayo, meron tinatawag na special training. Tama? Aatinin nyo rin po yan. Okay? Yung mga special training na kinakandak ng mga trainers natin. Okay? Then, dapat aatinan po talaga to. Pag aatinan to, ibig sabihin, dapat nandito ka sa office. Kasi hindi mo pupuno yan kung wala ka sa office. Ginawa pa itong office na to kung hindi naman papakinabangan. Tinan nyo naman, para ako nasa langit, di ba? Ang taas ng stage. May nakaraan na nagturo ko dito, nakahiga pa akong ganun. Huwag na yung busog ako eh. Okay? Then, kailangan talaga ako na nakikiusap sa inyo. Kung gusto niyo mabago yung sarili niyo, kung gusto niyo kung ano yung sabi namin dito, na magaya nyo rin, attend lang po tayo nito. Kasi sa oras na pinaulit mo yung pinapakinggan, na kahit magang-magana yung utak mo na paulit-ulit yan, okay lang yan. Kasi pag pumasok yan sa sistema mo, pag ikaw na yung nagtutok sa harapan, grabe, hindi ka na mangangapa at kabisado mo na yan. Parang simpleng music lang yan. Na pag may napakinggan ka, ang ganda naman ng sounds na to, yung music na to. Di ba, unang pakinig mo. Pero yung pangalawa, napakinggan mo, ito yung gusto kong music ah. Medyo nagusundan mo na siya. Pangatlo, kinakanta mo na. Pang-apat, nabibidyo okay ka na. Pang-lima, sumasali ka na sa amateur singing contest. Di ba? Ibig sabihin ko lang, kapag pinaulit-ulit mo yan, mape-perfect mo yan, master mo. Okay? Buha po ba? Kasi kung ako kami, tatanungin mo, ilang beses kami nakatin dito. Gusto na rin yun. Siguro libo-libo na. Kami na nga nagtuturo nito eh. Okay? Ayun po. Napaka-simple, napaka-basic po na sinasabi ko, na alam ko naman na paulit-ulit din sinasabi sa inyo. Eh, ganun po talaga yun. Kailangan talagang ulit-ulitin ko. Kung ano may sinasabi ko ngayon, kung ano sinasabi ni Sir Jolene, kung ano yung mga trainer dito na pupunta, inuulit yan na naman ulit. Training ulit, ayan ulit, paulit-ulit. Opo. Uulitin po talaga namin sa inyo yan. Dahil ayun lang ang negosyo natin. Offline, paulit, ulit. Ayun na nga mahirap eh, paulit-ulit na tayo, pero hindi ko makapisado eh. Di ba? Ang masama doon, hindi mo pa sinusunod. Tapos pag nagtanong ka, bakit wala akong kikita? Di ba? Eh kasi, una-una, hindi mo siya in-apply. Tama? Training ka lang ng training, yung notebook mo na puno na, ba't ulit-ulit na yung notebook? Ito naman kung ito naman, di ba? Iba-iba rin yung trainer. Iba-iba hindi. Pero yung training, pare-parehas lang. Pero ang tanong, ikaw ba may turunan ka?
Ikaw ba na-apply mo ko ba yun? Tama? Kaya napaka-importante na dapat baguhin mo yung sarili mo, training ka. Okay? Kasi once na bang natuto ka niyan, ang tawag sa niya, mag-learn ka na. Aakyat ka na sa isang stage na marunong ka na. Okay? Okay po ba? Ayan. Ngayon, nasa stage ka na dyan? Hindi nga. Talaga? May learn ka na? Kaya mo na mag-present? Kaya mo na mag-technical? Hindi. Kaya mo na mag-product demo? Kaya mo na mag-special training ng skills? DOT? Oh, alam mo kung nasaan ka? Nandito ka pa rin sa iyo. Tama ba? Yan napaka-importante na dapat nandito ka palagi. Para pag may mga training na schedule dito, na-attinan mo yan, napapirmahan mo, na baka pag napapirmahan mo na puno mo yan, sabi mo kay Sir Jonel, Sir, schedule mo nila, alam ko na yan. Diba? Ako na mag-training dyan. Diba? Ang yabang mo ngayon. Tapos pag revalida ka namin, iyak-iyak ka dito. Diba? Yan napaka-importante talaga na umattend tayo ng mga trainings. Kaya po, itong opisina natin, hindi po ito, wala po itong purpose na upahan ng company. Diba? Kung hindi rin naman natin gagamitin. Binigay sa atin to ng company para sa atin. Tulong na to sa atin eh. Suporta na to sa atin eh. Anong gusto ninyo? Wala tong opisina to. Saan kayo ngayon kakalat-kalat? Walang training dito sa Bacolod. Saan kaya kami? Di ba? Pero ngayon, kung malaki ulo, ay mayroong office sa Bacolod. Naka-aircon pa. Sige-singil ba kayo buwan-buwan? Ang kliyente? Ng tubig? Wala naman siya rin, no? Ayun. Di ba libre naman? Naka-aircon ka pa? O bakit hindi natin gamitin? I-maximize natin. Sayang naman. Tama? Dahil natin yung mga invite natin dito. Napaka-important, napakaganda nga pag mayroon kang mga invite. Dali mo dito kasi may tuturo ka. Diba? Ito yung opisina namin. Balang araw, lalaki to. Diba? O, dito kami nagtitraining, may mga seminar dito. Hindi ka mawawala dito. Attend ka lang ng mga seminar. Diba? Ayun yung tinatawag natin, talagang pag-guide sa kanila. O, iaano natin dito. Iakuin mo na sa'yo rin to. Kasi business partner ka natin ng Unified. Kasi dealer ka ng Unified. Tama po ba? Tama. Kaya ganit mo yan. Kulang na natin ito. May gwardiya na ba dyan? Bumubukas sa'yo ng Good morning ma'am, good morning sir. Welcome to Jollibee. Yung mga nangyari. Ayan. Okay? Training ka. Habang nag-training ka, mag-invite ka na din. Okay? Kasi dito nila pag-usapan yung mga goal ninyo. Para lang sa ganon, yung goal mo, hindi lang nakatenga na naghihintay ka kung ano lang dadating sa'yo. Kaya karamihan sa atin, hindi kumikita eh. Kasi nag-aabang lang tayo ng opportunity na kung may tatanong sa atin, kung may makukuha tayo. Dapat hindi. Ikaw yung mismo maghahanap ng mga opportunity, ng mga kakausapin, ng marirecruit. Hindi yung kusang darating sa'yo. Kuha mo? Pwede mo siyang gawin. Napakadaming option. Pwede mong gawin ng offline, online. Pwede nga. Kasi ang networking naman napakasimple lang. Makipagkwentuhan ka lang, makipagkaibigan ka lang. Kailangan nandito mabait ka. Ha? Mabait ba tayo? Yes! Magkakaibigan ba tayo? Yes! Dapat lagi tayo nakasmile. Diba? Lagi nakasmile. O sa mga lalaki, iwasan yung lagi nakasmile. Lalo na sa CR. Ha? Okay. Ayan. Kasi, once na ikaw, habang nagle-learn ka, nag-invite ka, nagkaroon ka ng downline mo, siya rin nagle-learn. Pero ikaw, mas above ka na sa kanya kasi naka-forward ka na, naunahan mo na siya dito. Kaya ngayon, pwede mo na siyang gabayan, magti-teach ka na. Diba? Okay? Nagti-teach ka na, nagtuturo ka na, nagkakadi ka na. Kumbaga, iba na yung level mo. Wow, hindi ka na yung umaaten, hindi, nawala ka na sa iyo. Diba? Pero huwag mong kakalimutan na kailangan bumalik ka pa rin sa tinatawag nating
Basic. Okay? Wag mong kakalimutan yan. Okay? Yan, nagtiteach ka na, nagtuturo ka na. Pag nagtuturo ka na, pag tumating na yung time na nagtuturo ka na, syempre, ang tawag sa'yo, maduduplicate ka na. Kasi, yung itinuturo mo sa downline mo, na paano kanya gayahin. Kasi kung ano yung knowledge mo, kung ano yung skills mo, kung ano yung ginagawa mo, itatransfer mo sa kanya lahat yun. Kuha nyo? Yes. Kaya kung anong kakulangan mo, pag tinuro mo doon, kulang din yun. Kaya pag di mo pabuuhin, galingan mo na. Sino ba yung gusto dito na magaling yung downline niya? Siyempre lahat naman tayo, di ba? Ngayon, bago ka magkaroon ng downline na magaling, dapat ikaw muna magaling ka. Hindi ko sinasabing magaling na mayabang ka. Di ba? Yung tinatawag natin na yung ibang galing yun eh. Ano ba yun? Yung Low profile. oo, yung magaling ka pero Humility. ano ka pa rin? Oo, meron ka pa rin You talk like a lamb, act Oh. like a lion. yan. Oo. Hindi porket ikaw yung nagtuturo sa kanya, iba na asta mo. Di ba? Dapat Yung tip- mayabang yung karga mo, Oo. pero humble ka. Galing, paano yun?